XL! Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalaga Vlog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558! So sa mga balita sa Maynila, balik normal na po mga kasamang daloy ng trapiko sa may Plaza Miranda matapos naman tala dahil sa sunog sa ilalim ho ng Quezon Bridge sa Quiapo. Alas 6 kanina umaga na magsimulang masunog isang tindahan ng handicraft sa ilalim ng Quezon Bridge di kalayuan ho sa Quinta Market. Dahil sa mga dikit-dikit na establishmento na maaaring mapinsala, mabilis na itinaas sa ikatlong alarma ang sunog na napula naman pasado alas 7:30 kanina umaga. Wala pong napaulat na nasaktan sa sunog, mag-isahanay ng mga bumbero at fire volunteer. Naalam pa rin dahilan kung may kinalaman sa kuryente ang pinagmulan ng sunog. Doon na naman sa Quezon City, dead on the spot ang isang tricycle driver matapos pagbabariliin sa A. Bonifacio Street malapit sa 11th Avenue. Pasado alas 8 kaninang umaga habang pababa ng kanyang minamanayhong tricycle ang biktima na si Reynald de la Cruz, 32 anyos, nang paputukan ng isang sospek. Nagdulot ho ng pagsisikip sa daloy ng traffic sa lugar ang insidente dahil sa mga nakiusyusong mga motorista. Hinala ng mga otoridad na posibleng revolver ang ginamit ng sospek dahil walang na-recover na bala ng baril sa lugar. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa motibo at pagkakakilanlan ng sospek. Naglalagablab na mga balita! Dalawang bangkay na lalaki na magkaiwalay pong natagpuan kaninang umaga. Ang biktimang unay nakitang lumulutan sa Pasig River sa ilalim ng hanging bridge sa may Dalisay Corner, Makisig Street, Bacod, Santa Mesa. Walang damit, hindi halos makilala ang nasabing bangkay dahil lumobo na ang katawan nito at palatandang matagal ng patay. Pinatay na sa edad 30 hanggang 35, 5'3 hanggang 5'5 ang taas at maigsi ang buhok. Dinala sa Arcangel Funeral Home sa Sampaloc para sa ilalim sa autopsiya. Sa Albay, naka-recover naman ang matuhan ng Philippine Coast Guard ni isa pang bangkay na palutang-lutang sa karagatang sakop po ng Katburawan sa Ligao City. Ayon kay Lieutenant Commander Armand Balilo, di patukoy ang pagkakakilanlan ng biktima na walang ulo, wala ring braso at binti. Ang tanging pagkakakilanlan lamang ay ang nakasuot na itim at meron itong pulang underwear na may tatak na CY Club print. Kasalukuyan nasa pangalaga ng Nuestra Señora de Salvacion Funeral Home sa mga labi po na naturang lalaki na biniberipika pa rin kung kasama ito sa lumubog na MB Lady of Mount Carmel sa karagatang sakop ng Borias Island, Masbate. Naglalagablab na mga balita! Sinuspindiho sa klase ang dalawang dalagita na pawang mga nag-aaral sa La Union National High School matapos mahulian ng marijuana sa loob ng kanilang classroom sa San Fernando City, La Union. Ang mga sospek na kapwa 16 anyos at nasa grade 8. Tama ba? Grade 8? Sa nasabing eskwelahan. Inamin ng dalawa na binili nila yung marijuana sa halagang 12 pesos mula sa isang binatilyo. Habang suspendido ang dalawang estudyante ay nasa pangangalaga sila ng kanilang mga magulang. Pinagbigay alam na rin ang pamunuan ng paaralan ng nasabing insidente sa pulisya upang tumulong sa investigasyon. Naglalagablab sa 558! Nabulabog po at nabalot ng takot mga kasama ang Mabilao National High School sa San Fabian, Pangasinan matapos sapian ng masamang espiritu ang 8 nilang estudyante. Panginginig ho ng katawan at pagtirik ng mata ang unang nasaksihan ng mga mag-aaral sa mga sinapiang biktima. Ang kwento na isa sa mga nasaniban, nakarinig ito ng bulong bago himatayin at nang maling magkamalay, hindi nito alam ang nangyari. Nabatid ho ng 3 beses na itong nasaniban matapos silang maglaro sa lugar ng Spirit of the Glass gamit ang baston noong buwan ng Nobyembre. Dahil sa insidente, maagang pinauwi ang mga estudyante matapos magkagulo dahil sa nakitang pagsanib ng masamang espiritu sa katawan ng 8 mag-aaral. Kaugnay nito, tiniyak ng DepEd Pangasinan 2 Division na tutugunan nila ang nabanggit na insidente upang malaman ang dahilan ng naturang pangyayari. Sa 558! Wala pala ito. Wala. EXL! Bulat! Palaro! NBA Update! Hindi na makatulog mga kasama ang star player ng Miami Heat na si LeBron James.
dahil sa sobrang excitement para po sa Game 7 ng NBA Finals bukas na. Ayon ho kay James, saminado siyang dadaan sila sa butas ng karayom para makuha back-to-back NBA title dahil alam nila na hindi rin papayag naman ang San Antonio Spurs na matalo. Od pa dito gusto niyang maging isa sa greatest player sa liga at lalabas din daw ho ang pinakamagaling na koponan ay ang Heat. Samantala nagpaalala ho si Filipino-American Heat coach Eric Spoelstra sa kanyang mga players na huwag munang isipin ang top prize NBA trophy dahil kailangan itong pagtrabaho ng mabuti. Bukas gaganapin ang pinakaabangang do or die Game 7 ng NBA Finals kung saan magharap sa kampyonato ang mga koponang San Antonio Spurs, sila pa rin naman, at Miami Heat. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Ano ko kasumang pa ito ng kwento kanina, sinaniban. Ito na. Oy, Loli, ikaw na. Loli. Sinasaniban ka na naman, ha? Ikaw na. Gutom na ako. Gutom na. Hello, everybody and everywhere. Hi. It's me, Loli. Paparapapap. Loli! Iyan ang mga bulong. Pangit ka. Nananatiling. Oo, may nagbulong na talaga sa kanya yan. Sama. Oo, may nagbubulong talaga sa kanya yan. Kaya tuloy naniniwala siya na siya nga ay ganon, pangit. Pero yan ay bulong lang, huwag kang maniwala dyan. Nagkaroon, bakasyon grande pala sa Europa, itong si James Yap, kasama ang isang misteryosong babae na ilang linggo nang palibot-libot doon. Hindi alam kung saan pupunta, libot-libot. Ba? Oo. Ay, sa babamasyal niyan sa Italy, nakita ho sa kanyang Instagram account ang pinost nitong litrato na may yumakap sa kanyang isang babae na mukha namang foreigner. Wala itong caption kung hashtag lang. Hindi ko alam yung mga yan, pero yan na rin ang nangyari. Hindi rin niya sinagot ang mga followers niya sa kanilang mga katanungan kung sino ito at kung ano ang relasyon nito sa kanya. At kahit wala siya sa Pilipinas, ay rumesbak si James tungkol dun sa mga pahayag ngayon na bago na binitiwan ng kanyang dating asawa na si Chris Aquino. Sinabi ni Chris na huwag siyang gawing kontrabida ng kampo ni na James dahil kung pangaraw siya pa nga daw yung naggusan na kontakin ang kampo ng basketball player para ipahiram ang anak. Ganun na lang, no? Parang kasangkapan na laruan. Pinapahiram-hiram na lang ang anak. Bola lang, ha? Pasa-pasa lang, ganun lang. Na si Bimbi at makasama ng ama. Ang sabi ni Attorney Lorna Capunan, ang abogada, o tama, ni James, tigilan na raw ang ganyang drama dahil ang gusto lamang daw naman ni James ay mabisita, makasama at makita yung anak nila. Hindi naman daw ito maging kalabisan kung magkita yung mag-ama. Yan ang walang katapusang drama sa buhay ni na James at Cristeta. Yan ang aking showbiz ngayong tanghali ng birthday ni Misteryoso, ni Nap Gutierrez, Nap de los Ribar Santos Reyes. Yeah. Yon. Thank you. It's me, Lollipop. Thanks, Lord. Biro mo yun. Hindi gasgas. Hindi Aba, dito pala. medyo madulas. Bakit? Litang Bakit ngayon lang ako dumating? Parang kanta. Parang kanta. Why are you late? lang? Magandang tanghali mga kasama. Para naman po sa balitang panghimagas. Uy. Arestado ang isang dentista sa Poland matapos nitong bunuti ng ibin ng isang pasyente na walang pahintulot. Sa ulat, nagpunta ang pasyente sa klinik ng naturang dentista para magpalagay ng crown sa kanyang ngipin o yung parang artificial na plastic na magko-cover sa sira ng ngipin. Pero laking gulat ng pasyente nang walang kaabog-abog na bigla na lang binunot ng dentista ang kanyang ngipin sa harap.
Huli na nang ma-realize ng pasyente na lasing pala ang kanyang pinuntahang dentista. Kaya't wala na siyang nagawa kundi i-report ito sa mga otoridad. Ba? See? Lasing na dentista. Lasing, At yan po ang balitang panghimagas kan DZXL Sinwon Chongsin Washer Phoebe Tatak RMN. Galing ka na? Hindi pa? Kunti Oh, pa. alis na rin yan ngayon. Pumunta lang dito para Nagkwan lang. Oh. segment. Thank you, ha. Salamat. Paano ka ba mamaya? Hindi pa Oo, pwede. Hindi pa. Not Hindi pa sure. pwede. Not sure. Salamat. Minahanap ko ng mga fans mo, PB. Oh. At least narinig ka nila. Kala nila, nagtanan ka na. Uso ngayon yan. Diba? Tanan. Pagtatanan, Tanan. Alright! Aga natin, Alright, Bantay alright. ang kwan. Bantay OFW ay coming up. With Balan. Tama. Sino pa? Si Yusek Tooth, siyempre. Si Atty. Gwen. Ayan. Dire-diretso ho, managalangablab na balitang tatak RMN ang iyong napakinggan sa DCXL 558. Na pala si Yusek, ano? Nasa... US ba? Out of the country. Oo nga. Oo. At from the city of Zamboanga, Luceres Primo, ay, hindi pa pala. Hindi pa, Ngayong hindi pa. tanghali ho ng Yeah. Webes, it's June 20, 2013. Yan. At ako na, kasama nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay! Ako si Buddy Obera. Marami may birthday. Bukas si Mitch Abila. Birthday, ha? Ba, si Talaga? Mitch, ha? Tahimik ka lang, ha? From the city of Zambo, El Luceres Primo Hermano Weng de la Peña. Nap ha, bahala ka na, Nap. God bless you more. Kami pong lahat dito ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Mga kasama!